Nanonood kami ng Captain America ni Minimi. Ang lakas ng hangin ngayon. Grabe. May wind advisory. Sobrang lakas. Dali. Hindi ako makalabas. Yan o. Naririnig yung hangin. Sobrang lakas. Parang ano. Nanonood muna kami ng Captain America ni Minimi ha. Tayin ko lang sa kotse. Yan suot mo? Lamig ah. It's not that cold. Not that cold. Are you vlogging? Yeah. O say shoutout kay Deo. Ha? Si Deo Munoz. Inaabang Dio. Si anak ni Ninang Aileen mo. Hi Dio. Say hi. I'll see you in 2 months, Dio. Oh Dio. Ayan si Kuya Ethan. Nood lang kami ng Captain America. Okay. We're here sa cinema. 6:15 yung aming movie. Let's go anak. Okay. Let's go. Let's go. Lakas ng hangin. Tama ka lang. Hindi ganun kalamig ah. You know, Kuya Deo. Kuya Ethan. Hello. Banding kami ni Minimi. Captain America. Let's see kung maganda si Captain America. Let's go. Let's go, Kuya Ethan. Some popcorn? No. Ha? Hindi. Are you sure? Bili yung popcorn. Walang nanonood oh. Kunti lang. Hello, anak. Daming tao. Punong-puno. 3D pala yung nakuha namin. Kaya pala man ang binayaran ko. Yan, 6:15. Let's see. Sa Pilipinas, punong-puno ang mga sinehan eh. Dito, wala nanonood eh. Oh. Ha? Wala nga eh. Oh. Look. Punong-puno. Grabe, punong-puno. Don't take if allergic to it. Walang nanonood. If somebody in your family had medullary thyroid cancer or multiple endocrine. And you. Anak. With extra time Saan and ba any of manonood the si 4 theme parks. Stacy? Ha? Manonood din ba si And Stacy? easy ways to get there. Ako manonood kay Stacy. Now save up to 30% Pirated on rooms yun. at select Disney Resort hotels when you stay 5 nights or more. The Disney Resorts Collection. The most Daming magical tao. place Grabe, to stay. punong-puno. The most magical place on earth. Anak, what can you say about the movie? It was good. It was good. Yeah. So, 5 star or how many stars? 10 stars? Yeah. Alright. Watch Captain America. I'm working from home. Medyo maganda na yung aking pakiramdam kasi isang linggo na ako may sakit, flu. So, Friday na ngayon. Meron lang nagfa-flirt sa aking co-worker. You know, working from home din. Mahirap maging ka-co-worker to, masyadong flirt. Habang tatrabaho, tumitingin, nagpapakyut sa akin. So yun, isang linggo ako may sakit eh. Dahil sa flu season ngayon dito sa US. So, sorry. So, flu season. Kahit sa Pilipinas yata ganun eh. And hindi ako pwede mag-spread ng virus sa opisina. Kaya nag-work from home ako ng 2 araw, yesterday and today, for the rest of the week. Ayoko makahawa sa mga aking katrabaho. And nakakaawa naman kung mahawa sila dahil sa akin. Sa opisina rin yata marami rin nagkakasakit eh. Sobrang lamig kasi ngayon dito eh. Yun, teka nga. Titingnan ko lang yung aking email. So anyway, wala akong masyadong makontent eh.
pag-usapan na namin ni Cute habang kami nag-work from home. Yung buhay sa Amerika. While working from home, maayos ba maging ka-opisina ang asawa mo? I don't suggest na maging ka-opisina mo ang kaasawa mo. Parang hindi tayo nagkasama sa kampanya. No, kasi masyadong toxic. Hindi, pero totoo naman kasi siyempre magkasama na kayo sa bahay, magkasama pa kayo sa trabaho. Okay. Wala na kayong space. Wala na kayong mapag-usapan. Unlike yung magkaiba kayong trabaho, marami ka na pag-uusapan at the end of the day or the weekend, end of the week. Marami kayo na pag-uusapan. Unlike pag magkasama ka sa trabaho. Yun at yun lang din ang circle of routine nyo everyday. Tsaka yung cute kong asawa, talaga hindi talaga ako mapigilan. Kahapon pa lang isang buong araw pa lang tingin sa akin Tatayo lang ako, mag-jingle lang ako. Titingin agad, tapos tatanong ko saan ako pupunta. Para naman may pupuntahan ako ng ibang bahay, lugar din sa bahay. May sakit nga ako Sabi ko, jingle lang ako. Ganun katindi. Masyadong possessive. So, I suggest huwag kayo work from home together. Grabe ka. Grabe ka sa akin. De, joke lang. Happy ako kasama ko yung asawa ko Para kaming co-worker today for the 2 days working together with different companies. Sasabihin ko lang sa'yo, ako talaga work from home. Ah. Ikaw ang nakaisip na mag-work from home ka. So, ikaw ang umaano sa akin. Pero excited siya na nag-work from home ako. Sabi ko mag-work from home muna ako. Kaya yun pa naipakit sa akin kahapon. Pero ngayon medyo maganda na yung paramdam ko. Hopefully Monday maka-on-site na ako. Makapag-work on-site. On-site? Bakit? Sa labas ka ba? Hindi. Doon sa opisino. Opisino ka pa. Yun. Parang lang Kaya ano pa gusto nyo pag-usapan? Pero yung sa opisina, mapag-usapan na natin yung mga... Kasi dito sa US, iba't ibang lahi ang Paano yung na-experience lang natin? Hindi natin alam. Kasi dito sa US talaga, iba't ibang lahi makakalubilo mo Hindi lang naman puti, itim. May iba't ibang klaseng Asian, Spanish. So, syempre may kanya-kanya rin silang culture So, sa simula talaga magkakaroon ka ng culture shock Kasi, kung halimbawa, lumaki ka sa Pilipinas, tapos dumati ka dito ng age of almost half of your, nasa almost 40s ka na, magkakaroon ka talaga culture shock. Gaya nga ng Tulad na lang sa mga sa... Dito, ako mauna. Sige. Dito pagka boss mo, hindi mo siya tinatawag ng boss, ma'am, sir, first name basis. First name basis. Yun. Yun, isang na, hindi pala kailangan. Hindi katulad sa Pilipinas, laging naka-ma'am, laging naka-sir. Kasi, walang tumatawag usually nga, kausap mo na, vice president, first name basis pa rin. Nung una talaga nahihirap ako mag-adjust. Parang naiilang ka, parang hindi mo nire-respeto. Pero, yun nga ang sabi nga nila nire-respeto mo nga by calling a person by sir or ma'am, pero deep inside, di ba naman nire-respeto? Bali, wala rin, di ba? Uy, may nagano sa email ko. Mamaya na tayo mag-uusap. Yun. So, yun nga. Sabi nga namin na yun the way you call your superior. Tsaka wala silang yung pag kinausap mo sila, pag presidente ka. Kahit presidente ka, parang wala silang nasa ulo nila na, presidente ko. This is how you talk to me or how you approach me. Hindi ganon. Minsan nga nakakasabay mo kumain sa break room. Presidente na, pero pa rin parang... Nasa ulo pa rin naman nila. Nasa ulo, pero the way... Hindi sila naghahanap ng extra VIP treatment. Yun nga. Na sinasabi na, presidente ako, dapat ganito treatment mo sa akin, Hindi, pag kumakain kayo, nandun pa rin yung respect mo as a president, pero hindi pa rin yung parang
katulad sa atin na kulang na lang igawin natin. Hindi, kasi sa atin, yung mga presidente, hindi natin sila nakikita kumakain. Yun nga. At saka, alam mo, nasa... Marami ka pang dadaanan na sekretarya bago mo makausap. Dito kasi kung gusto mo kausapin, katukoy mo lang sa pintuan I need a word with you. Yun lang. Bibigyan ka niyang time, di ba? Hindi yung kailangan mag-set ka pa ng appointment. Ganon. Depende siguro. Basta sa atin gano'n. Sa dami ng kumpanya na napasukan mo rin. Second, ako napansin ko dito, pagka mag-absent ka, kunyari may sakit ka, o kaya mag-file ka ng bakasyon, hindi na sila nagtatanong. Basta pa-file mo lang. Oo, tulad kasi yan. ako, na-experience ko na nasa bangko ako sa Pilipinas, pahirapan. Oo nga. Pagka magpa-file ka na lang ng bakasyon, kailangan mo dahil pang excuse. Dahil parang gumagawa ka ng summary ng story ng buhay mo na bakit ka kailangan Natakot ka magpaalam kasi nag-i-explain ka pa na ganito, kahit na may sakit na yung anak mo, may sakit ka na, parang kailangan mo pang paniwalain sila na kailangan ko talagang mag-absent kasi may sakit yung anak ko, may sakit ako. O kaya kahit kailangan mo pumasok ng late or mag-undertime ka, hindi ganun katulad sa Pilipinas, pag sinabi mo, kailangan ko muna mag-half day ako, explain mo pa kung bakit. Dito, sasabihin lang, I need to go home early today, ganyan. Hindi mo na sasabihin na family matters, personal. Hindi ka na, no question asked. Hindi naman I need to go, sasabihin mo na, can I just leave it early today? Kasi sabihin lang nila, okay, just let me know if you're leaving. Hindi, pero sa akin minsan may ganun Yung tao mo yun. Parang wala ka nang sasabihin na, okay, wala ka nang reason para sige. Kaya sabi mo, problem child mo yun Pero, yun nga. So, ganun talaga. And, pag may sakit ka nga, mas inaano nila yung health mo Mas priority nila yung health mo. Tulad ko nga, yun nga. Na, tayo mga Pilipino kasi, hardworking tayo So, as much as possible, kahit may, kung umuubo ka na ng dugo, pwede ka pong pumasok Diba? Dito, they make sure na talagang hindi ka nakakasagabal sa kapwa mo. Which makes sense naman Pipilitin mong pumasok, makahawa ka ng katrabaho mo. Di lalo pang nagkaroon ng problema pa. Hindi na nga nila tinatanong. Magkakaroon pa ng, alam mo yun, yung work, workflow nyo, madi-disrupt pa dahil nakahawa ka pa ng kapwa mo. Much as possible, work from home ka na lang, huwag ka nang pumasok. Kung pwede naman siyang i-work from home. Ano pa? At susunod, wala silang tinatanong kung saan ka nakatira. Di sila nagtatanong kung saan nagtatrabaho yung asawa mo. Yun. Pagka nagtatrabaho ka sa opisina, kahit saan dito, yung ibang lahi, hindi sila yung chismosa na Kasi sa Pilipinas kasi pag halimbawa, di ba, may bagong dating. Saan nakatira? May boyfriend ka na ba? May asawa ka na? Hindi dahil sa hindi naman sa pagiging hindi sila interesado sa'yo. It's not their business. Mabait naman sila, kakausapin ka, nakikipagkwentuhan sila sa'yo. Pero it's not their business to dig in. Yung personal life. Pero na lang siguro naging close mo na. Kahit na may kaklose ako, dahil di rin naman siya nagtatanong ng gano'n, di rin may nakatrabaho rin ako gano'n. Siya kung kunyari, hindi ganun. Saan tayo nag-date, yung gano'n. Ganun lang, pero hindi yung talagang about the family hanggang sa pati magulang mo, tanungin na. Hindi sila parang napansin ko lang gano'n Pero hindi naman sila snap. Nakipag-usap sila, pero yung pinag-uusapan yung light lang, pero hindi siya yung masyadong detalyado. Nagdidig-in na sa... Hindi kasi sa Pilipinas kasi, di ba, ewan ko pero sa inyo, aminin nyo, pag bago kayo sa kumpanya, juicy kayo sa mga katrabaho nyo, di ba? Juicy kayo. I-add kayo sa Facebook o Instagram. Para silipin. Tapos lahat na ng personal life nyo, tatanungin. Hanggang sa makuha na nila lahat ang gusto lang sa information sa inyo. Ipapasok ka na nila sa... I-include ka nila. Depende sa
status ng na nakita nila. Gusto nilang malaman. Yung gusto na masatisfy ang kanilang yun na naman yung hindi naman negativity na pero masatisfy ang kanilang pagiging marites. Parang nagugulat ka lang na, buti pa dito matahimik ka. Walang walang mga Yun lang din na napansin ko sa mga, halimbawa, nagkatrabaho ka ng mga kapwa mong Pilipino di sa kumpanya. Ganun rin pa rin ang culture. So, same thing pa rin. Hindi, pag puro Pilipino, yun ba ibig mo sabihin? Hindi. Ganun pa rin ang culture. Ganun pa rin culture. Para ka naman pa rin sa Pilipinas, uuliratin pa rin. Pero yung ibang lahi mong katrabaho, wala silang pakilap sa iyo. Dumating ka, pumasok ka, umuwi ka, hindi na alamin kung anong ginagawa mo after work or before work. Ang mas importante sa kanila yung trabaho. So, yun. Mahirap talaga yung ganun eh. Minsan toxic din yun eh. Yung parang paalamin mo yung private life ng katrabaho mo, which is none of your business na nga eh. Kasi hindi ka naman makakatulong sa unless na lang kung kailangan ka ng tulong. Kung kailangan ng kausap. Okay lang yun. Pero yung nakikiosyosa lang. Yun. So, yun ang ano pa bang differences? Ako, yung isa sa mga ko noon, nung unang pumasok ko dito, yung kakain ka ng pagkain mo, magbabaong ka. Yun. Kasi hindi sila sanay na kumakain tayo eh, di ba? Yung may kanin, lunch break mo, kakain ka ng kanin. And yun lang, medyo sila nagiging usi sila dun. Kasi araw-araw na may kanin ako eh. So pag nakikita nila, sisilipin lang pagkain mo. Minsan, hindi sila sanay sa amoy. Di ba meron ako dati, back pain. Tapos sabi ng co-worker ko, lagyan ko daw ng hot compress yung likod ko. Sabi ko, ay parang wala yata akong pang hot compress sa bahay. Sabi niya sa akin, I'm sure meron kang bag of rice, i-microwave mo lang, tapos yun yung gawin mong hot compress. Sabi ko, oh yeah, of course, I have rice. But I already transferred it in a big container. Why? Do you really have a big bag of rice? Actually, it's a sack of rice, not a bag of rice. So, sabi niya sa akin, what? Ganun kalaki ang binibili niyong bigas? Kasi sila, pag bumili sila ng bigas, 1 pound lang, packet lang. Kasi they don't eat rice every day. So, nagulat siya na kumakain pala tayo ng kanin 3 times a day. So, nasa-shock sila pag sinasabi nila, breakfast mo, kanin. So, kaya sack of rice talaga yung binibili natin. Yun. Yun yung naging ko noon, nung mga, pag kumakain ako na pag nakikita nila kanin, especially yung pag middle of the day na kanin ka pa rin. Tataka sila. Kanin, tas sisilipin nila. Ayaw nila din yung mga isda. Ayaw nila ng ulo. Lalo na may ulo ng isda. Yun. Doon hindi naman tayo nagbabaon ng isda na may ulo. Pero ayaw nila yan. Pero ayaw nila nakikita yung ulo ng fish. Parang nakakaya rin minsan eh. Parang ikaw rin may hiya eh. Pero so, iwasan mo na lang. Iwasan mo na lang to give respect. Pero nasa kanila rin naman yun. Minsan, hindi naman nila rin pakialamanan. Pero para lang hindi rin magkaroon ng alam mo yan. Para lang din hindi ka na lang din mapahiya. Mapahiya. Kasi baka naman mandiri sila. Tapos yun, marami pa silang mga kakaibang yung isang katrabaho nito. Sabi, nagulat siya na na kumakain pala kami ng pasta. Yun yung pinakamalupit. Medyo may pagka-racist ang dating, Kasi, kwentuhan sila tungkol sa mga restaurant, mga Italian restaurant. Tapos sinabi ni Mrs. yung mga nakainan naming Italian restaurant, yung mga nung may ina-order namin, yung itsura ng ka-opisina nyo na pag ganun. Parang, I didn't know that you eat pasta. Hindi rin naman. Sabi ko, kakaiba yung kaka-opisina mo, Sabi ko, of course we do. Akala niya kinakain lang natin mga Asian, kanin lang. Yun lang. So, hindi nila alam na nakakatikim rin naman tayo ng iba't ibang klaseng potahe. Actually, mas marami pa tayo
tayo natitikman sa kanila kasi sila limited lang. So, sila lang talaga picky sila sa pagkain. Picky, sobrang picky nila sa pagkain. Pero yung mga pagkain kasi nila, hindi naman ganun talagang yung home cook. Kasi tayo, gusto natin talaga home cooked eh. So, yun. So, masarap din kumain ng talagang pagkain eh. Hindi akala nila hindi tayo kumakain ng pasta, hindi tayo kumakain ng mga American food. At saka dito, kapag ka uwian na talaga. Yun. Pagka sinabing hanggang 3:30 ka lang. 3:30 lang. Walang sila. Kailangan mo mag-overtime, yun. Pero pag sumobra ka sa 3:30, kahit 15 minutes, magagalit pa nga ang boss mo pag halimbawa nakita ka. Sabi, ano ginagawa mo dito? Sabi mo, you have to go home. Don't kill yourself. Gaganon. Yan. Talagang yun. Hindi katulad nung dati natin. Na talagang pag nakita ka, parang gusto mo pakitang gilas pa no? Parang kulang na lang, ikaw maging superhero ng kumpanya eh. Di ba? Late ka na, tapos pag umuwi ka, pero ganun pa rin pagod, kailangan pa pumasok ng maaga. Yun. Saka pag umuwi ka ng maaga, parang malinat umuwi ka sa tama. Parang kasalanan mo, di ba? Parang nagkakaroon ka ng guilt feeling na uwi ka ng maaga. Kung tapos mo naman yung trabaho. Yun. Parang ang sama pa ng tingin sa'yo ng mga katrabaho mo, no? Parang mortal na kasalanan na umuwi ka sa pamilya mo. Yun, dito, pag umuwi ka, 5:30 na. Hindi ba pwede umuwi ako na may liwanag pa? Pag umuwi ka dito, uwi ka. Say, bye, good night, have a good night. Ganun lang. Sasagot pa sila na. Drive safe, ganun. See you in the morning. Yun. Masashock talaga kayo na differences talaga na yung especially sa work na parang ba't ganun? Normal pala yun, ganun. Ito pala yung tama, ganun. Saka dito, pagka mo talaga, may coffee break. It's up to you kung gusto mong kunin, pero hindi sila yung tipong, ano ba yan, nag-morning break na sa umaga, nag-morning break pa sa hapon. Coffee break ka! Mag-break ka, 15 minutes ulit, lumabas ka. Break time mo, wala ka lang pakialam. Break time mo, wala silang pakialam. Wala kang maririnig sa boss mo na, pag wala kang, Tsaka dito, isa pa, ang maganda dito, you can say what you wanna say sa boss mo. Walang... As long as may respect. May respect. Oo, syempre. Pero confrontational, pwede rin. Na pag sasabihin mo kung ano yung sinasabi mo, na tingin mo mali, na tingin mo tama. They don't take against you. Kung ano sinabi mo. Kasi ganun sila. Hindi sila yung tipong... Pe-personalin? Kaya kinabukasan wala na. Okay na sa kanila yun. Basta may respect the way how you say it. Hindi naman yung bastos. Kunyari, meron ka lang hindi gusto, tapos sasabihin mo na hindi mo to gusto gawin, pwede bang ganito na lang instead of this one. May respeto pa rin. Pero you can say, hindi kasi sa atin parang... Hindi, kailangan gawin mo, tapusin mo yan. Hindi, tsaka parang bawal magsalita ng yung idea mo. Meron naman, depende siguro. Pero parang madalas parang ang boss mo ang tama. Di ba? Sabihin niyo sa akin, di ba? Ang mga boss niyo ang number 1 tama. Di ba? Hindi open-minded. Hindi dapat ganoon. So, yun nga, ito lang maganda talaga dito kasi yun nga sinasabi na land of the free. So, talaga you can say anything what you want. At dapat talaga make sure na yung sasabihin niyo make sense, di ba? Yung basta lang sabihin mo, di ba? Magmumukha ka naman tanga. Nasasabi mo nga, pero dapat make sense. Past tense, present tense. Hindi, yun lang naman yung differences. But hindi naman natin sinasabi na salbahe yung mga boss natin sa dati. Okay pa rin sila. Actually, dun nga tayo natuto. Ako Work attitude-wise. Ako sa Pilipinas ako natuto kung paano magtrabaho ng maayos. Kaya nadala ko dito. Kaya lang, eto lang napag-usapan natin, yung nagulat lang tayo na Na-shock kami na, kasi nasa tingin natin na at tamang-tama. Tama yun, pero nung dumating kami dito, hindi pala tama. Hindi pala normal. Hindi pala hindi gano'n. Yun lang yung natin. Kasi parang... Pero sa being professional, being work professionalism sa work
work environment, malaki ang tulong na ano, kasi sa Pilipinas, talagang ititrain ka nila ng sagad hanggang bago ka mag hands-on sa trabaho mo. Hindi, ang dami mong training na pupuntahan, may ano pa, classroom, ano pa, di ba? Yan naman ang positive. Yun ang maganda di sa Pilipinas. Talagang yung pagiging professional na trabaho, ititrain ka talaga bago ka isabak sa sa trabaho. Dito naman, yun naman ang parang sinabi lang sa'yo, ito, ganyan. Sasaba ka na. Saba ka na. Ngayon. Learn from your mistakes. Yun lang dito. Magtanong ka na lang. Magtanong ka na lang. Hindi ka tulad doon sa Pilipinas, bago ka mag hands-on, talagang ang dami mong dadaan ng pupuntang seminars. Head office ka muna. Head office, schooling ka muna sa classroom sa opisina. May exam pa di ba? May exam ka pa bago ka, di ba? Dito naman, depende sa supervisor mo or manager mo kung ititrain ka nila. Pero most of the time, hindi. Isasaba ka na. Yung first week mo, orientation lang. Tapos yung the following week, wala, upo ka na, saba ka na. Ngayon, pagka hindi mo alam, magtanong ka lang. Magtanong ka sa manager mo. Ka na. Ano ka na? Sa sarili mo lang Swerte ka kung halimbawa manager mo o yung mga mo is helpful, na talagang willing to help. Kasi may iba naman na konting tanong mo na iirita na. Yung hindi sila willing mag-train. Hindi sila willing mag-train. Ayaw nila nang train. Minsan pa may konti kang language barrier. Siyempre, yung English natin, iba yung English nila. Minsan hindi mo ma-express sa English yung gusto mong sabihin. Kaya, yun. Hindi yung mga pros and cons. Sa Pilipinas din, maganda, may 13-month pay. May mga bonuses. Dito, wala. May bonus, may mga kumpanyang pinasukan ako may bonus, pero hindi yung katulad sa atin na 1 month or 2 months. Hindi. Sa atin kasi mandatory, basta dapat 13 month meron, di ba? 1 month salary ba yon, di ba? 1 month. Sa kumpanya kung hanggang saan. 18-month pay, di ba? Dito, swerte ka na kung magka-bonus ka. Tsaka lalo yung Christmas bonus. Nako. Good luck. Good luck. Wala kami noon. May Christmas bonus dito pero lang $25 gift card. Christmas gift yun, Dad, hindi bonus. Ayun na yun, bonus na rin yun. Maswerte na lang kung magkaroon ka ng Meron kami, may napapasukan naman ako trabaho din na nagkakaroon ka rin ng profit sharing. Ikaw meron ka. Pero sa akin wala. Si Mrs. wala. Kaya thankful na lang siya pag nagkaroon sila ng party. Especially party. Mga Christmas party. May ibang kumpanya na hindi nag-sponsor ng Christmas party. Katulad kay, Mrs. Potluck kayo. Meron naman. Sa amin. Ngayon lang huling year na to na wala. Ewan ko bakit. Pero yung mga kumpanya pinasukan ko, yun, sponsored yung mga Christmas party. Na medyo naman din ako, thankful. Iba-iba. Depende sa kumpanya. Depende sa kumpanya. Meron namang iba, basta bigla na lang mag-treat, may pizza na. Pero yun lang mga... Depende. Hindi katulad sa Pilipinas, bonggang-bongga yung mga Christmas party, di ba? May parapol, mag-red kayo. Saka excited ka mag-attend ng party kasi may team di ba? Saka sa hotel. Dito wala, sa opisina lang. Kaso yung sa naman, halimbawa, after ng Christmas party, back to work ka uli. Yun. Kasi yung Christmas party, lunch break. Lunch break lang. So, yun lang. Hindi katulad, di ba, sa Pilipinas, after work, Christmas party, di ba? Or afternoon, after lunch. May ibang kumpanya sa amin, sa Pilipinas, after lunch pa lang, Christmas party na. Ayun una mo. No, di ba? Yung iba. Yun. Pero yun naman, may mga mas masaya pa rin. Masarap pa rin mag-Christmas party sa Pilipinas, yun. Yun lang naman yung mga dito. Kakaiba. Saka pa ba ang kakaiba dito na-experience natin sa Pilipinas nagtatrabaho tayo? So, yun nga. Ano pa ba yung mga cultural differences natin, mahal,
na ano, Emails. sa emails, yun. Paano sumagot ng email? Yun. Kasi 'di ba sa Pilipinas, pag sumasagot tayong email, parang mortal sin na yung napaka-professional natin sumagot na hi sir or to whom it may concern. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin tayong sumagot ng email pero Formal kasi. very formal tayo ano eh. Tsaka yung masyado tayong conscious sa paragraph, sa sentence natin na how we compose our email talagang sobrang perfect dapat eh, 'di ba? Na parang nagpapadala tayo ng email sa presidente ng Pilipinas. Ganon. Or ganon. Dito kasi informal lang. Informal. Usually, pag hi, hello, ganon lang. Start ng hi, hello. Tas, the way you say it is the way you email it. Yun lang, ganon. Yan lang. Tapos na. Oo. Minsan nga, concise and short lang yung email mo eh. Parang, please get this one. Ganyan. Or ganyan. Ano lang, straight to the point lang. Oo. Yun lang, hindi sila yung ano. Na-explain pa. Oo. Wala nang masyadong palabok. Direct to the point. Tapos yung holidays. Holidays, mas masaya sa Pilipinas. Dalimpak-limpak ang holiday. Ilan ko ilang holiday ba sa isang taon sa Pilipinas? Hindi ko rin alam, pero madami. I-google mo nga, Mal. Hindi ko na, wala. Pero sa atin dito, ang holiday lang dito is... Hindi, basta yung holiday sa Pilipinas, halos pareho dito sa mga Christmas, pero wala tayong Holy Week. Saka All Saints Day. Holy Week. May trabaho pa rin tayo ng Holy Week. May trabaho rin tayo ng All Saints Day. At saka pag eleksyon ng presidente o kahit ng ano, basta eleksyon, may pasok pa rin. Kung gusto mong bumoto ka sa umaga bago pumasok. Or bumoto ka sa hapon pagkagaling mo ng trabaho. Kasi sa atin, di ba, pag botohan, walang pasok. Yun. Halloween, ganun din. Wala nga, All Saints Day nga. Yun. Walang ganun, sobrang. Saka yung damit. Pananamit sa trabaho, casual lang. Casual lang. So, like sa trabaho namin ni Mrs. Corporate, di ba usually pag naka long sleeves ako, pero naka jeans ako eh, di ba? Pag nakikita niyo naman sa previous videos ko eh, di ba? Naka jeans, naka sneakers. Hindi lang hindi yung jeans na may Rip jeans. Rip jeans. Yung regular jeans. Malinis na jeans pa din. Pero yung mga ibang kasamaan mo na makikita na hindi naman sila ganun kaano din sa sa pananamit nila. Pero dapat talaga yung presentable. Hindi naman yung mukha kang nasa bahay. Hindi nila pwede ka na black pants. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Talagang dapat naka-tie ka pa. Formal. Naka-necktie ka. Napaka-init na at nasasakalin mo. Corporate attire. Corporate talaga. Yeah, yun. Okay lang. Naka-slacks ka. Dito hindi ka makapag-slacks eh. Hindi, dito kasi parang okay lang sa kanila. Hindi sa kanila importante yun. Yun. Okay lang sa kanila. Yun. Ano pa ba? Yun. Yun na ba? Yung mga cultural differences natin. Yun nga. Ulitin ko, ito yung mga na-experience natin. Hindi ko alam sa ibang kumpanya. Baka kasi may mga mag-react na hindi naman ganun. Sa amin lang dito sa amin, sa unang Yun ang ating... Siyempre, iba rin yung mga... Iba din. Siyempre, may mga ibang different field din na sa hospital, manufacturing, warehouse. Baka naman sa kanila experience nila. Pharmaceutical or sa maraming iba't ibang cultural differences na na-experience nila nung dumating sila dito or sa bangko. Especially sa bangko dito, alam nyo ba ang mga teller, di ba dito sa Pilipinas, dapat college graduate ka. Dito pag teller ka dito, pwedeng high school graduate ka lang. Associate degree, ganon. Pwede ka na maging teller. Yun yung mga differences din sa pagtatrabaho na kailangan, 'di ba, may diploma ka bago ka maging bank employee. Hindi kasi naman kasi sa kanila dito. Hindi naman masyadong pero malaking bagay sa kanila kapag may masteral ka. Masteral degree ka. Kung may masteral degree ka, yun. Ilalagay ka talaga nila sa magandang posisyon. Pwede ka rin ma-promote. Depende rin sa field of work mo. Na pwede ka rin may manager. Pero yung
sa trabaho ko, yung mga nasa higher ups na, mga PhD na. So, dapat talaga mag-PhD, mga doctorate na. Ay, gusto ko mag-doktor eh, kaso yung doktor, ayaw kong gawing doktor eh. Hanggang P lang ako. Walang HD. Ay, hindi, HD lang pala ako. Walang P. O PH. Philippines. Ay, mahaba na yan. O sige, mahaba na to. At thank you. At sana naging informative ang aming at nagustuhan nyo ang aking vlog for today and for this episode. Thank you for watching sa mga subscribers ko. Please comment, like, share. And hope sa mga bagong viewers, please subscribe, like, and share. Bye! Trabaho na uli.